Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw. Mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Todo balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Good morning mga kaibigan. Naimbag na bigat, kanyayo amin na po. Araw ng Lunes, ngayon ay January 12 at oras na ng ating programang Todo Balita at Komentaryo sa DWIZ Dagupan. Muli tayo ay magkakasama-sama hanggang alas 6 ng umaga. Inyong maririnig mga balita kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan, sa ibang bahagi ng bansa at sa ibayong dagat. Ang inyong katoda balita, ako si Liway, Manantan, Iparagiren. Ang aking partner si Kaaron Susan Yadaw. At sa technical kasama natin Kaaron Edwin Inong. Sa ulo ng mga balita sa Balitang Nasyonal. Labing-dalawa sa 48 LEDAC bills ipinasa ng Kamara ayon kay Congressman Sandro Marcos. Todo balita. Pagbawi ng suporta ng unipormadong maling pag-angkin sa kapangyarihan. Apat na 48 dayuhang nag-espiya timbog. Todo balita. Sa balitang lokal, pamamahagi ng disaster preparedness kits ng MDRRMO ng Bayambang nagpatuloy. Todo balita. Sa balitang pampalakasan, Gene Kings Bots itatabla ang serye. Todo balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Inaprubahan ng House of Representatives sa ikatlo at pinal na pagbasa ang 12 sa 48 na priority measures na nakasaad sa Legislative Executive Development Advisory Council. Na malinaw na nagpapakita ng nasa sentro ang reformang agenda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa unang regular session ng 20th Congress. Sinabi ni House Majority Leader at Ilocos Norte Representative Ferdinand Alexander Sandro Marcos na ang LEDAC scorecard ay patunay na masigla at produktibo ang unang regular na sesyon ng Kamara. Sa loob lamang aniya ng 22 session days, umabot sa 7,030 ang panukalang batas at 645 resolusyon ang naihain, 86 na panukala ang naaprubahan at
548 panukala ang naproseso ng mga komite sa plenaryo. Sa ilalim anya ng pamumuno ni Speaker Bogie D, malinaw ang mensahe ng Kamara sa mga unang buwan ng 20th Congress. Seryoso sila sa paghahatid ng mga LEDAC priority bills kung saan ipinapakita nito ang sipag at pagkakaisa ng mga mababatas sa pagpasa ng mahahalagang batas. Hindi simpleng usapin ang pagpapahayag ng pagbawi ng suporta sa Armed Forces of the Philippines Commander-in-Chief Ferdinand Marcos Jr. ni Philippine Army Training Chief Colonel Oti Monggao na ibinahagi niya sa social media, kundi isang pagtalikod sa saligang batas ayon sa lider ng 4 na civic organizations. Sinabi ni Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Goitia na ang isang aktibong opisyal ng militar ay may obligasyon at pananagutan na nakatali sa saligang batas, limitado ang espasyong ginagalawan sa ilalim ng disiplina. Aniya ang pagbawi ay mistulang personal na hinanakit kesa tungkulin dahil 2 araw lamang matapos ang mass oath-taking ng mga bagong general noong January 7 na hindi siya kasali. Si Monggao ay sinibak sa pwesto habang iniimbestigahan sa kinakaharap na kasong administratibo at legal sa kanyang pahayag online. Inaresto ng mga tauhan ng Bureau of Immigration ang 83 dayuhang mamamayan sa isang malawakang operasyon na pinapatakbo umano ng grupo ng mga espiya sa isinagawang raid sa Baclaran sa Parañaque City. Ayon kay Bureau of Immigration Intelligence Division Chief Fortunato Manahan, sinabi nito na ang operasyon ay sinagawa noong Enero matapos ang ilang linggong pagmamatsyag at verifikasyon. Ang pagsalakay ay base sa intelligence report ng paniktik at na natanggap ng Bureau of Immigration tungkol sa presensya ng madayuhang manggagawa na nagsasagawa ng iligal na aktibidades. Isinagawa ng mga operatiba ng Bureau of Immigration ang operasyon noong Miyerkules ng umaga sa isang retail center sa Baclaran. Dala ang isang mission order mula kay Bureau of Immigration Commissioner Joel Anthony Biado. Kabilang sa mga naaresto ang 68 Bangladeshi, 14 na Chinese at 1 Indian. Merong kabuuang 81 lalaki at 2 babae sa grupo. 18 sa mga ito ay may hawak na tourist visa, habang 6 pa ay may pagkakakilanlan. Upang matiyak na hindi masayang ang pera ng taong bayan, kailangan ng random na pagsusuri sa mismong lugar ng mga proyekto ng gobyerno. Itunulak ni Senator Erwin Tulfo ang inisyatibong ito habang sinusuportahan ang pagbuo ng Joint Congressional Oversight Committee upang subaybayan ang pagpapatupad ng mga programa at proyekto na pinondohan sa ilalim ng 2026 General Appropriations Act o GAA. Nang tanungin tungkol sa kredibilidad ng komite sa pagbabantay, isinaalang-alang na may mga miyembro ng Kongreso na di umano'y nagpasok o nag-endorso ng ilang paboritong proyekto sa budget ng 2026. Binigyan din ni Tulfo na ang layunin ng Joint Oversight Committee ay upang matiyak ang credibility ng ulat. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Patuloy na isinusulong ng pamahalaang lokal ng Bayambang ang advokasya nito para sa isang mas ligtas at handang komunidad matapos ang matagumpay na pamamahagi ng disaster preparedness kit sa lahat ng elementary schools ng Bayambang 2 sa buong bayan
noong nakaraang linggo. Sa pangunguna ni Mayor Nina Jose Quiambao, personal na iniabot ng lokal na pamahalaan ang libo-libong disaster preparedness kits na naglalaman ng hard hat, flashlight at whistle. Mahahalaga ang kagamitang maaring magamit ng mga mag-aaral sa oras ng sakuna tulad ng lindol, baha o kaya sunog. Naging maayos at mabilis ang pamamahagi ng tulong at pakikipagtulungan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Local School Board, DepEd Bayambang at mga school heads mula sa iba't ibang paaralan. Layunin ng programang ito na mapalakas ang kahandaan at kaligtasan ng bawat batang bayambanggenyo bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap ng lokal na pamahalaan na hubugin ang isang komunidad na may sapat na kaalaman at kakayahang tumugon sa anumang uri ng sakuna. Bako naman tayo sa balitang pampalakasan. Susubok na makatabla ng Barangay Ginebra at Meralco kontra sa kanilang makaribal upang hindi maiwan sa karera papuntang finals ng PBA Season 50 Philippine Cup ngayong araw sa Mall of Asia Arena. Kukulo ang aksyon alas 5:15 ng hapon simula ng banggaan ng Ginebra at San Miguel. Kasunod naman ng duelo ng Tokentex at Meralco bandang alas 7:30 ng gabi para sa Game 4 ng umaatikabong Best of 7 Semifinal Series. Bago ang bakbakan, pararangalan ang unang Best Player of the Conference sa Golden Anniversary ng Liga. Tampok ang 9-time PBA MVP Junmar Fajardo ng San Miguel Beer bilang top contender para sa kanyang ika-12 na BPC Plum. Samantala, kinapos si Alex Ayala sa huling sandali ng laro ng lumasap ito ng 7-5, 5-7 at 4-6 pagyuko sa kamay ni Wang Xinyu ng China sa kanilang laro kahapon sa ASB Classic Semifinals sa ASB Tennis Center sa Auckland, New Zealand. Hindi naman uuwing luhaan si Ayala dahil tatanggap ito ng tumataginting na $12,331 na premyo o mahigit 700,000 pesos sa pagpasok nito sa semifinals, kasama pa ang tsansang umangat sa WTA rankings. Yan ang kabuuan ng ating mga balita sa Todo Balita. Ang inyong tagapagbalita, ako si Liway Manantan Iparagire. Ang oras alas 5:15 ng umaga. Uy Suki! Manaanap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para agaw-agaw yapon siya no walay okasyon? Walay suggestion meet si kayo. Galila at Macador Market. Yadiman, makasaliw na mamura. Sariwa, tan malinis, yasasaliwan niya karne na baboy tan baka. Manok, sira, pising, tan nanduruman Ricardo para panangan. Narumog yumat at Macador Market susaliwan na dry goods, groceries, panangan, tan walamat sulakuan na prutas. Anthony Seren so alagaran nyo. Gawa yung nanduruma supon sayo agaw-agaw at Macador Market. Lukas agaw-agaw sa Macador Market. Manlapot alas 4 at palbangon. Hanggang alas 8 yalabi. Bisita kila at Macador Market. Galvan tan Zamora Street. Jad Downtown at Syudad na Dagupan. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste.
papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw. Mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Liway Manantan sa Todo Balita. Oras na po natin mga kaibigan, alas 5:17 na po ng umaga at patuloy po kayong nakikinig dito sa ating Todo Balita at Komentaryo dito sa DWIC Dagupan. Kasama niyo po Liway Manantani Paragiren. Alas 5:17 na po, may pasok po ngayon. Siyempre dahil araw ng Lunes, kasabay po niyan ay yung mga Monday Flag Raising Program sa iba't ibang government agencies mula sa local government units at siyempre yung mga opisina, yung mga government agencies, national government agencies. Yung iba dahil maliit lang yung kanilang opisina, ginagawa na nila yung Monday program, flag raising program nila na simple sa loob ng kanilang mga opisina. Nung nakaraang Biyernes, mga kaibigan, January 9, yan po yung 81st Lingayen Golf Landings commemoration program ginanap sa Capitol Beach Park kung saan nailipat sa bagong lokasyon na kinatatayuan nito ngayon ang Lingayen Golf o World War II Landings commemorative marker. Nasa bandang dulo po yon ng reflecting pool. Kung familiar na po kayo dito o kaya nakita nyo na po yung pictures, videos sa Facebook, di po ba clear na po yung tapat po ng Capitol Building sa bandang likuran. So tagusan, kung sa harap kita from yung pintuan mismo ay katapat po niyan, dire-diretso hanggang katapat po yung Maramba Boulevard. Sa likod naman, katapat po nun ay yung reflecting pool na ginawa. Hindi pa po yan 100% tapos pero kinukumpleto na po na hoping na ang target ay matapos po yon bago ang sakasakaling mabuksan totally o fully bago ang Pangasinan Day sa April 5. But anyway, dun sa likuran ng Capitol Building, yung pintuan na yon, diretso namang makikita nyo na yung reflecting pool at sa dulo nun ay yung World War II commemorative marking and then diretso makikita nyo na rin ang Lingayen Golf o yung beach. So doon ginanap yung commemorative program na pinangunahan ni Governor Ramon Gico III at ni Vice Governor Mark Lambino at meron pong mga bisita mula sa iba't ibang national government agencies, mula sa Veterans Bank, mula sa Philippine Veterans Association, PIVAO, Philippine Veterans Affairs Office. Meron pa pong 10 na surviving World War II Filipino veterans. Meron pa pong 10 pero ang nakadalo ay meron pong 5 lang. 11 as of January 1, 2026. Kaso nga lang yung isa ay namatay nitong first week of January. Kaya 10 na lang yung surviving World War II Pangasinense veterans. So ayon kay Ma'am Cheryl Simeon, ang PIVAO, Philippine Veterans Affairs Office, Field Service Office Pangasinan, ay yun nga po, meron na lang 10 na natitira. Paano pa yung operation ng PIVAO? Paano pa yung operation ng Philippine Veterans Bank? Narito naman po yung kanyang explanation patungkol po dito. Akala niyo kasi ang veteran is yung mga World War II veterans lang. No, by definition ng RA 6948, a veteran is yung pong nag-serve ng at least 6 years sa military
by land, air, or water po at honorably discharged. Yun pong mga veteran din po na matatawag, sila po yung mga nag-serve as Philippine Constabulary nung panahon po na hindi pa mga separate po yung PC sa PCPNP. And then yun pong mga nag-serve sa Armed Forces of the Philippines na at least 6 years at honorably discharged. And then meron po tayong mga pinadala sa Korea, PEFTOC, and then yung mga pinadala sa Vietnam, PhilCAG naman po yung tawag doon. So, in layman's term, ang mga sundalo na nag-retire, veteran po sila by definition ng RA 6948. Pero po pag ang pulis po nag-retire, pulis pa rin po siya. Not unless ma-amend po yung definition to include uniform personnel na matawag na veteran. Oo. Pero ito kasi, ang sinasabay natin is yung linggang landing. Yes, ma'am. Oo. Kasi may significance siya sa province. Yes po, opo. Yun po yung ano. Kasi nung dumaang dito si Douglas MacArthur, ayan. Yun po yung sineselebrate natin dito. Kasi isang activity yung paglanding niya dito sa Luzon para ma-liberate po yung Philippines. Mami, dagdag ko lang. Meron kayong mga scholars. Yes po, may mga scholars po tayo. Ang mga scholars po natin, ang PIVAW educational benefit po, yun ang pinakaunang benefit na ibinigay sa mga World War II veterans po natin. Ngayon, kung hindi siya nagamit, pwede po siyang magamit ng apo hanggang apo sa tuhod, apo sa kuko. Pwede. Basta po hindi po siya nagamit. So right now, may mga nag-a-apply po sa atin na mga scholars po natin. Siguro ang mga active scholars natin dito sa Pangasinan is around 40. Pero may mga graduate na po doon. May mga pumasa na rin po sa mga board examinations and we are really proud of them. Ano, full scholarship o paano po? Ang scholarship po ng PIVAW is 60,000 pesos a year. So kung ang school term po ng estudyante sa papasukan ng school ay semestral, then that 60,000 will be divided into 2. Then pag trimester or quarterly, pero ang budget for them is 60,000 pesos intended for school fees lang po. So kung sa isang semester, 20,000 lang yung tuition fee ng bata, hindi po kasi maikukuha yung 10,000 in cash or in kind. So, yung 20,000 lang po talaga siya. College lang, ma'am. Yes po, college lang po. And masteral kung kaya naman. Ma'am, thank you so much. So, tinig po yan mga kaibigan ni Ma'am Cheryl Simeon ng Philippine Veterans Affairs Office, Field Service Office, Pangasinan. Ang opisina po nila ay nasa Capitol Complex. So, nabanggit po niya may mga scholars, may nakita lang po tayo. For the year 2026, ito po yung mga unang naaprubahan yung kanilang scholarships. Asan na yung aking listahan? Meron pong dalawa. Apo na to. Apo na ng mga veterano. Asan na yung isa? Ito. First scholar for the 2026, ayon kay Ma'am Cheryl Simeon. Ito si Cassandra Hart Legarda. Siya ay great-grandchild ng World War II veteran si Gondino Gallardo, a recognized guerrilla. Ang sabi po dito na nakalagay po sa kanilang Facebook page, Miss Legarda, itong si Cassandra Hart Legarda, is awarded educational benefits for the course a Bachelor of Science in Nursing. Siya ay nag-aaral sa Universidad de Dagupan. We look forward to seeing you through your academic journey. Ayan. So, yung pag-post, at saka may note po dito, yung pag-post nila ng picture niya ay with permission from the scholar to post this picture, sabi niya. So, hinihingi rin niyang kanilang permiso na ma-post sa kanilang Facebook page yung larawan ng mga scholars na to. Siya si Cassandra Hart Legarda. Siya yung pinakauna na aprubahan yung kanyang application for the year 2026. At ulitin ko, great-grandchild siya ni World War II veteran si Gondino Gallardo. Isa siyang recognized guerrilla o guerrilla.
Pangalawa ay itong si Penk. Penk talaga, ang spelling ay P-E-N-K. Penk Valerie Perez Valerio. Siya ay grandchild o apo ni World War II veteran Anastasio Tana, a recognized guerrilla. Etong si Penk Valerie Perez Valerio ay awarded siya ng educational benefit. Ang course niya naman ay Bachelor of Science in Accountancy at nag-aaral siya sa Universidad de Dagupan. So, ano po yan? Yung application, titignan pa po nila pag-aaralan. May mga requirements at may mga basihan bago sila ma-approve o kaya kung mga dahilan kung bakit madi-disapprove. Pero sa kasalukuyan, sabi nga ni Ma'am Cheryl Simeon, ay nasa 40 o mahigit 40 ang scholars ng Philippine Veterans Affairs Office. Pag sinabi ditong recognized guerrilla o recognized na guerrilla, yung kanyang lolo o great-grandfather, ang dami po kasing mga Pilipino na mga kabataan noon, edad 17 and up, na nung giyera nag-volunteer sila na tumulong para naman makuha ang kalayaan ng Pangasinan ng Pilipinas. Pagkatapos po noon, nag-apply po sila para ma-recognize bilang sundalo, recognize at guerrilla. Marami po yung hindi nakapag-process ng kanilang mga papeles. Kanya naman kahit malaki yung kanilang kontribusyon o naitulong noon ay hindi sila recognize, wala silang pensyon. Pero naman yung masigasig, hindi lang sila kundi yung kanilang mga anak o mga apo na kanilang prinuseso yung kanilang mga papeles na recognize sila as guerrilla. Yung iba naman na-recognize sila ng US government. Mas matindi yun kasi dollars at malaki yung kanilang pensyon. Dito naman sa lungsod ng Dagupan, hinahanap ko yung merong pong activity, I think ngayong araw, nagaganapin naman dyan sa may, dito sa may East Central Elementary School, sa General MacArthur's headquarter, HE building. Na ito ay totally naiayos na at na-transform into, ito po ay isang museum. Andyan yung, syempre, ang pinakasikat dyan, yung bathtub na ginamit noon ni Douglas MacArthur. Andun pa rin po, intact pa rin, buo pa rin. Nakapag-picture kami nun eh. Oo, nung unang unang binuksan nila. Oo, hindi yung yung luma pa siya. Yung luma pa siya. Yung luma pa, nung nasa PTA pa ako, Federation, ay kawawa itong building na to. Yung kantin nasa silong at yung building puro siya tungkod. No, pag titignan mo talagang delikado yung itsura niya noon. Pero ito ay na-restore na siya sa original na anyo niya. At ito ay natanggal na rin yung classrooms dun sa bandang harapan dahil nakapagpatayo ang Department of Education ng, I think, 2 na multi-story na buildings, classroom buildings. Kaya ang ganda ng tignan po ngayon. Oo, so from dun sa highway, dun sa kalsada, makikita na ng buong buo itong MacArthur building na tinatawag. Pero ito po ay Home Economics Building ng West Central Elementary School. Speaking of restoration ng mga anong tawag nito, yung mga old buildings, old Centennial. Buildings, Karaanan, Centennial. Yung hindi ba merong ginigibang nag-viral yon? Yung ginigibang Arco. Art ba yun? O yung sa bungad na sementeryo. Yung art lang siya. Hindi siya yung mismo yung akala ko parang remnant siya nung sementeryo. Arko dun sa dun sa entrada. So nung meron nag-post noon, mabilis naman yung action eh. Nung meron nag-post noon sa sa social media kung anong ginagawa nila, bakit yun ginigiba. Mabilis yung action noon pati ang local government unit at pati nga kay Father Sok na lamang pinatigil agad daw ni Archbishop Socrates Villegas kasi wala namang hindi nila alam na ginigiba yun. So, pina-stop yun. Kaya biglang natigil. Laking tulong, sabi nga ni Madam Malu Elduayan, ang laking tulong ng ninyo, sabi ng mga tao, kasi hindi mo nga naman mababantayan lahat. Tama. Kaya yung ginawang pag-post doon, actually yung parang, anong ginagawa rito? Parang siguro walang intention din yung nag-post doon. Yun, ang laki, biglang natigil talaga. Sabi baka naman
pahinga lang or break time ng mga naggigiba, talagang pinatigil agad-agad kasi walang nakakaalam, maging ang LGU, hindi nila alam na ginigiba yun. So hanggang sa nakarating nga kay Archbishop Cruz, Archbishop Soc Villegas, at talagang agad-agad pinag-utos na itigil yung paggiba dun sa structure na yun. Kasi po mga structures na 50 years and above, hindi po pwedeng gibain yan kahit nasa batas po yun. Kaya meron po yung mga local government units na meron silang existing na nakatayo pa na municipal hall na lumang-luma na gusto man nilang palitan, hindi po pwede. So, ang ginagawa, partly restoration at improvement. Pero yung buong structure, nakatayo pa. Kagaya ng yung munisipyo ng Basista, ayan, partly restoration and improvement yung kanilang ginawa. Ganon din ang City Hall ng San Carlos City. Yung, alam nyo yung bungad, at makikita nyo yung mga poste niya ay yung pabilog na anlalapad. Ayan, more than 50 years na po yun, kaya hindi po nila pwedeng gibain. So, ang po pwedeng ginagawa ng ibang local government units, magpapatayo sila ng bago, parang annex, pero nananatili pa rin yung original na structure. So, yun po yun. Hinahanap ko yung activity dito sa kasi may nabasa ako sa post ni Sir Rex na merong activity na gagawin ngayong araw dito naman sa lungsod ng Dagupan. Kaugnay pa rin sa World War II Lingayen Gulf Landings Commemoration. Pero speaking of yung mga veterans, kung ano yung kanilang mga benepisyo, hindi pa natin alam kung ano talaga. Pero naalala ko lang kasi yung kaibigan natin, yung asawa nga niya ay isang sundalo at sundalo at retired na sundalo. Ang ganda pala ng kanilang mga benefits sa ibang bansa, kahit na yung asawa mo mismo, halimbawa, yung kaibigan nga natin, asawa nga niya sundalo, nakabakasyon siya ay aalaga doon sa kanyang asawa, sinusweldohan siya ng veterans. Yun yung benefits doon naman sa US. Oo, sa ibang bansa, sinusweldohan siya ng veterans ng $3,000 a month. Dollars, $3,000 US dollars a month. Ayun. Ang laki. Kahit na asawa mo na yung nagbabantay, sisweldohan ka pa rin. So, yun yung pagbibigay po ng pagmamahal, recognition, at pagkilala sa kanilang mga ambag nung sila ay mga sundalo, lalo na nung sila ay napasabak sa mga giyera. Kasi yung mga sundalo po, lalo na ng iba't ibang bansa, yung sa malalaking bansa, kagaya ng US at iba pa, pinapadala nila yung mga sundalo nila dun sa iba't ibang bansa kung saan merong kuponan ang US. Pero yung mga veteranong Pilipino, World War II veterans, na sila po ay tumulong noon, nagboluntaryo na maging guerrilla o maging mga sundalo, mga guerrillang Pilipino, na iproseso nila yung kanilang mga papeles para ma-recognize ng US government. Swerte rin po nila, napakalaking swerte po nila dahil marami sa kanila na approve at recognize ng US government at sila ay dumating yung panahon na makapunta sila at manirahan sa Amerika at nagpensyon. Hanggang ngayon yung iba na surviving pa yung asawa, pension nila dollars. Malaki ang benepisyo pati sa mga anak. Pero syempre, pagalingan lang yung paglalakad ng ng mga papeles. Ang dami pong mga guerrilla na yung mga lolo natin, meron pa yung mga babae, mga lola na unfortunately, man yung malaking ambag po nila noon ay hindi sila na-recognize dahil it's either hindi talaga hindi nila na-iproseso yung kanilang mga papeles or hindi nila alam yung gagawin talaga hindi nila alam yung gagawin or kinapos ng oras. Kasi ako matatanda ko, nakita ko may picture pa yung tatay ko na na veterano. Yung veterano, guerrilla yata. Ang kulay ng damit nila ay kaki. Oo, yun yung kanilang uniform noon. Meron pa siyang picture noon Pero wala. Hindi ko sigula. Kasi di rin naman namin alam kung paano na meron palang ganyan noon. Ayan. Pero ang haba ng buhay nitong itong buhay pa ba yun? Sino yung namatay? Sinabi mong lang last week, yung si Untalan Valentino. Si Valentino, siya pa rin, nananatiling siya yung pinakamatanda. 109 mula sa bayan ng Kalasyaw at saka malakas pa siya.
Naka-wheelchair po, pero itsura mukhang malakas pa. So, meron pang 5 na natitira. Yung isa ay, sabi ni Ma'am Cheryl, namatay ng mga January 2 or ito yung first week ng January. Kaya yung 11 naging 10 na lang. Ang dami po yung sa kanila yung pumanaw kasi nung nakaraang taon, sa celebration pa rin ng Lingayen Gulf Landings, 20 plus sila 20 or 24. Pero ngayon 10 na lang. Pero yung isa, si Lolo Pablo, 99 years old, malakas pa siya. Yung Picture. picture ako at na-interview ko ng konti, si Lolo Placido naman ng Barangay San Gabriel, Bayambang. Placido, hindi siya Pablo, Placido. Placido Serapio, Barangay San Gabriel, second Bayambang. Ang lakas ng tenga, Lakas pa ng talas pa ng pandinig niya. mata. Siya yung yata yung naki-march entrance march. At kung magsalita, hindi siya para matanda. Yung kasi ibang matanda, pag magsalita, nanginginig na yung boses, saka mabagal. Ito talagang parang, pa siya maksinikin ko, makabati ka parang ganon. Pero, makapoy labalay pug ko, sabi niya ganon. Mangkabaw kimo la, ramay apok. Kasi kung di mo alam ikwento, pero siya alam pa niya ikwento Ramay apok, kami dwara, nung mamisa nalingwanan ko'y apok ira. Naalala pa niyang nakakalimutan niya. Yes, naalala niya na. So, ganun pa rin katalas yung kanyang memory. At nakakalakad siya, siyempre, wheelchair lang sila. Pero sabi niya, makakarani, malabat, kinasakit supog ko. Natural lang, tayo nga, masakit nga tuhod natin. Siya pa, 104. So, kung paano yung pag-aalaga, talagang maingat din naman talaga siya daw sa kinakain niya. Kaya yun yung kanilang, pero yung malinaw ang tenga. Oo. Hindi mo kailangan bulungan. Parang nagkukwentuhan lang kayong natural lang. Alakas ng galing niya sumagot, hindi, kaya hindi mo kailangan sumigaw. Ako nga, medyo pag hindi mo na marinig Pero sa malinaw talaga yung tenga niya, malinaw mata, maayos pa magsalta, at nakakalakad. 104. Kaya lang yung natin, di ba, yung tawag nito, yung benefits ng gobyerno, yung centenarian ba yun? Yung centenarian, the typical, pero meron... Hanggang 100 years lang. Oo. Hindi unlike yung, di ba, nag-start ka ng 80, sabi para daw ma-enjoy pa, 80, 85, 90, 95, 100, stop na. Paano ito? Meron pang 100 na, na-stop na yung kanilang Pero yung itong mga veterano, yun nga, yung mga naging maayos yung kanilang papeles. Habang buhay pa sila, patuloy silang makakatanggap ng pensyon. Ganun din yung mga surviving spouses, yung mga asawa nila. Pero sons and daughters pati mga may mga benefits pa. Plus yan, yung scholarship, ayon kay Ma'am Cheryl, ang nakaalat per year sa isang scholar na descendant ng veterano ay 60,000. So, ibig sabihin, kung 2 semesters, 30,000 per semester. Kung trisem, basta 60 yung total. I-divide sa 3 semesters. Pero yun po, at nire-repaso po yung record ng kanilang lolo o kaya great-grandfather o great-grandmother kung sila ay qualified yung apo ay qualified na makatanggap ng scholarship. Dito naman sa lungsod ng Dagupan, ito yung post po, ito ni Sir Rex Katubig na consultant sa, I think sa arts, sa etc. Dito sa city government ng Dagupan. Ito yung post niya noong January 8. Sabi niya, this year, Dagupan City celebration of the historic January 9th Bunuan Blue Beach landing of General Douglas MacArthur leading the Allied forces will highlight the liberation of Dagupan on January 15th, 2 days after the general moved the advanced headquarters to the West Central Elementary School, HE building. It was a festive celebration where droves of townsfolk and villagers numbering around 5,000 gathered at the town proper for a liberation fiesta complete with an orchestra band. And ito naman ay part pa rin syempre ng history. Dito kasi sa Dagupan, ang daming mga pictures kasi na nagpapatunay at naipapakita. Ito meron yung orchestra. Melendez Orchestra, Dagupan, Pangasinan. At meron mag-react yan talaga yung original na sila yung sikat na orchestra nung panahon na yon. So, yung
yung structure ng City Hall building dun sa gitna ng ginagawa ngayon, yun yung original pa rin, part of the original. Kaya lang, dahil sa earthquake at marami pang mga factors, bumaba siya ng bumaba. Ay lalo na ngayon, dahil naitaas na yung mga kalsada, halos napakababa na niya, pero hindi po pwedeng gibain yung nasabing structure. Kaya, So ang Dagupan, more on yung ang celebration nila is yung pagpunta niya na punta niya dito sa anong tawag dito? Yung kanyang sa MacArthur Building. hindi, ang claim pa rin syempre ng Dagupan ay dito siya una talaga naglanding. At may mga sabi nga ay sa mga history books, ang mga naisulat history ay yun nga pagpapatunay na dito siya sa sabi nga dito historic 9th January 9th Bunuan Blue Beach Landing. May mga may mga nagpatuloy na rin naman na talagang dito. Pero syempre sa kahaba-haba naman kasi ng ng Lingayen Gulf at saka sa dami nila. Kasi marami sila, di ba? So maaring hindi lang tundaligan, narating nila hanggang Dimanay Odkin. San Fabian. San Fabian, Lingayen. Although so, in San Fabian, sila. parang wala pa akong sa tagal na ng panahon na nasa media ako, parang wala akong maalalang whatever commemorative program na isinagawa ang lokal na pamahalaan ng San Fabian. Si kanto lagi si Kilantan, tani magkukulkul kayo no, inernan landing. Kayong dalawa na lang dyan, dadagdag pa ako. Ganun din sa Labrador. Di ba? Sa dami ng Allied Forces na dumaong dito sa Lingayen Gulf, ayan, ang nagse-celebrate lang talaga, commemorative celebration ay ang provincial government ng Pangasinan, plus syempre kasabay na ng Lingayen dahil andon ang Kapitolyo plus Dagupan City. Yes, so kasi nga sa Lingayen Gulf nga nagland So i-claim mo na talaga diyan sa Lingayen. Yung paglanding. Pero mga kaibigan, bilis po na oras natin. Ganap na pala 5:44. Babalik po tayo pagkatapos po lamang na ilang paalala. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite restaurant in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Kaya sabay natin paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo na matako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. DWIZ Liway Manantan at Isusan Yadaw sa Todo Balita. Okay, meron na lang 15 minuto bago mag-alas 6 ng umaga. Happy birthday kay Kaaron Orly Navarro. Ngayon yung birthday nila. At saka kay Kay Manang Esther. Madam Esther. Nung 10 ba? Magkasunod sila. Oo, magkasunod sila. Pero si Kaaron Orly ngayon. Anong petsa na ba ngayon? 12. 12. Ang alam ko ano sila.
9-10 or 10-11. So, yun po, naunang nag-birthday. Manang Esther, belated happy birthday. At sa lahat ng nagse-celebrate ng kani-kanilang mga kaarawan ngayon, happy birthday. Kasama dyan sina Janet Naveros, Cleona Ray, Wilfredo Apalis, at Jan Caballero. Ito naman po yung naka-follow sa Facebook ng DWIC, lumalabas yung kanilang mga Advance happy birthday naman kay Madam Rose Marique. Good morning. At saka happy birthday, Madam Rose. Good morning. At saka kay Sanya Luya daw. Dito pa siya mag-birthday. Parang hindi na. Aha. Okay. So, wala pang regular session ang Sangguniang Palalawigan, di ba? Wala pa. Sa 19. Sa 19, sa susunod pagbabalik na Lunes. Pero yung gaya ng sabi natin kanina ay Monday. So, ibig sabihin sa government employees, flag raising ceremony. Ayan. Doon naman po dyan sa kapitbahay po natin sa lalawigan ng La Union, doon sa surfing capital dito sa Northern Luzon, doon sa San Juan, bayan ng San Juan, ay nagbukas na ang World Surfing League World Junior Championships doon sa yung programa doon sa The Mansion Estate sa San Juan, La Union. The world's top under 20 surfers mula sa iba't ibang bansa sa buong mundo, sila po ay magsasama-sama para naman sa sa isang linggo competition. Yan po ay mula kahapon January 11 hanggang 18. So merong 48 na elite athletes mula sa 16 na bansa will take on the powerful and pristine waves of Urbistondo Beach. Ayan, papakita nila yung kanilang mga world-class skill, speed, and style sa San Juan surfing area. Kaya pala Urbistondo yung merong ni-rescue. Oo, kasi Urbistondo San Juan. Diyan sa Urbistondo, Barangay Urbistondo sa San Juan, yan po yung surfing area. At meron talagang panahon na malalaki yung waves. Kung sa weather, sa atin sa Pilipinas Pag-asa, kung kailan yung merong malalaking waves, meron din silang site na tinitignan pala. Kaya meron yung peak season ng surfing sa isang area. So dito sa atin, dito sa Region 1, yan po yung Urbistondo. Barangay po yan. Maliit lang siya actually, pero dahil nga sa ang laking tulong ang social media para malaman ng napakarami. At punong-puno na po yung Urbistondo, lahat na yata ng sulok doon ay nabili na. At napakarami ng mga hotels and restaurants. Yung dati, una kong na-meet si dating Regional Director ng DOT, si Sir Jeff Ortega. Ano pa lang bata pa siya, meron siyang burger house. Kukonti pa yung establishments at mga buildings doon sa Barangay Urbistondo sa San Juan, La Union. Pero ngayon, yung pag matagal kang hindi napunta, agmula na birbir hindi mo na alam kung saan ka papasok. Sobrang siksikan, sobrang hirap ng parking, at sobrang ano tawag nito? Sobrang exposure. Kasi pagpunta mo doon, ay, ganito lang pala itsura ng Oo. Ganito lang pala itsura ng San Juan. Mas maganda pa doon sa amin. May mga comparison ka na. Pero yun nga, ang yamang dagat niya, yung kanyang alon. Yung kanyang alon. Yun yung kanyang pang-attract sa mga maski na hindi surfer, napupunta rin kasi tinitingnan. Gusto lang ako, kung ano yung meron doon sa diyan sa San Juan. Pero may sinusubaybayan ako yung instructor ng surfing. Siguro kita mo na rin yun. Nakatagpo siya ng sa yun? Sa Siargao? Taga Siargao siya. Siargao siya. Nakatagpo siya ng lover. Beautiful, partner na niya. Mukhang dadalhin na siya sa abroad. Kasi nung pasakay na siya ng first time daw niyang sumakay ng airplane. Ang daming nang babas kasi hindi nga nila kilala. Uy, sabi niya, pare, nagpaalam ka ba sa anong tawag na doon, yung boss sa construction? sa foreman. Pero alam mo yung itsura niya, pag tumaba yun, gugwapo yun. Naman, nung pinapanood ko yung video niya, tumatagal, gwapo siya. Oo, payat kasi. Hindi, malaki na rin yung mukha niya. Oo, pero yung
medyo payat na pero pag pahaba. yung front tapos sabi ko may itsura naman pala siya. Siguro nakikita niya yun. Kayo naman, kapag alam ang Filipina lang yung nagugustuhan ng AFAM. Ganon din yung mga Filipino. Kaya ganon din nga pala. Oo. Sabi ko, pero may gwapo siya, tsaka malaki yung katawan niya. Siyempre, muscle man. Pag siguro siya, pag naka-sleeveless siyang ganon. At saka siyempre, baka mabait. Maayos makipag-usap. At yun nga, at saka siguro baka siya yung nagtuturo na gano'n ng surfing sa kanya. So yung tayo doon. surfing capitals, yung kapalaran nitong mga mga kababayan natin na dinadayo ng mga taga-ibang bansa itong mga surfing areas. So yung surfing area, surfing capitals dito sa Pilipinas, dito sa dito sa Northern Luzon, syempre yung Urbistondo, sa San Juan, La Union, yung sa Baler, Aurora, and then sa Siargao. Siargao sa taga saan na si Mr. Y. Surigao. Ang Siargao ay isang malaking island na meron siyang 7 na bayan. Yan po ay sa Surigao del Norte. Si Mr. Alan Iparagira sa taga Surigao del Sur. So meron pong direct flight from merong domestic airport dun sa Siargao mismo. Yung isang airport naman ay andun sa Surigao City sa Surigao del Norte. So kung doon sila maglaland, sasakay pa sila ng motorboat o kung ano man sasakyang pandagat papunta sa Siargao Island. So at meron silang doon binansagan na AFAM bridge. Pero yung sabi ko nga, simple lang siyang tulay. Maiksi nga lang siya, mas mahaba lang ng konti dito sa Quintos Bridge ng Dagupan. Sa magkabilang dulo nito sa approaches, wala lang, simple lang. Kaya lang, dahil sa naging social media pa rin, naging famous siya. Kung gusto mong makamit ng AFAM doon, kuanda. Pero yung mga AFAM din, nakikurious sila kung anong meron. Pero pagdating kasi ng dapit hapon, ang dami ng mga mobile na mga nagtitinda, yung mga tusok-tusok, etc., etc. So, bago lumubog yung araw, ang dami ng tao doon. And after that, parang baryo labat. Ang nagagawa ng social media. Pero marami rin naman kasing nakamit ng kanilang partner, asawa na mga foreigner doon sa area na yon. Pero it's a very ordinary bridge. Pero siguro yun dyan balikan natin yung itong surfing sports ito. Marami rin at least yung nakakaroon ng siguro mga taga diyan. Yung mga taga diyan na natututo na mismo at sila na mismo yung nagtuturo. Nakakaroon sila ng livelihood. Kumbaga kinalakihan na nila yung surfing at pagsiswimming doon sa area na yon hanggang sa naging tanyag, nagkaroon ng mga magagaling na surfers mula sa meron yung napasok sa top 5 o sa World Championship ng surfing. Kaya lalong dumarami yung pumupunta doon. Hindi lang mga foreigners, pati mga Pilipino. Ang daming merong pangkapital na nakabili ng mga lupa doon. Siksikan po sila doon. Pero it's a para siyang small city in a barangay. Ito nga La Union nga, tinanyagan nga itong surfing capital of the north north of the north naman. Kasi at the other side of the north is Baler na pinupuntahan din yon. Yun ang hindi ko pa narating. Baler sa Aurora. Sabi nila mga 5 hours ang biyahe from Ako kasi parang kapag narinig ko na yung kalsada, yung dadaanan mo doon yung bitukang Bitukang manok. Kundi makapatatakot kanda. Hindi ko na siya ina-aspire na Pero sabi nila meron ibang daan na hindi dadaan sa bitukang manok. Dadaan siya sa flat na bituka. Dadaan siya sa flat na bituka. Okay, pagbati muna mga kaibigan. Meron na lamang po tayong 5 minuto bago mag 6:00 ng umaga. Sa mga suki natin. Yan, belated happy anniversary kay Mr. and Mrs. Aurea de Guzman, 45 years. At ang magandang lahi. Kasi yung mga anak nila at saka mga apo, sa Sakiso Kinda. Maganda naman si Ate Aurea. At saka gwapo si Sir. Sa Sakiso Moldida.
Sayang, At saka, na-miss ko yung Oo. celebration. At saka mukhang mababait yung kanilang mga anak. Oh, mabait talaga Ayan. Ni bali-bali lay panayaman danatan. Ano pala yung isang anak nila na matagal nang nasa abroad. Ayan, investment niya yun. Yung bagong tahanan nila dito sa may Eagle Crest. Oo, kasi nga naman laging sa ikanto nakasyan to alata, as in, lagi nga naman nakapost doon na sila baha everyday o high tide everyday po, so para nakasanayan na nilang tumira sa tubig. Buti nakapag-invest yung anak at ngayon doon na siya sa isang subdivision, o di ba? Yan, good morning and belated happy anniversary po. Ayan, good morning din Kuya Benjitan. Ayan, so yun, patay na siya. Patay na yung yung speaker ko. Good morning Kuya Benjitan, Ate Mel, at saka kay Khalil. Good morning din kay J. John Dumasing Igros. First time kong mabasa to yung kanilang pangalan. Sabi niya dito, nakikinig po kami. Shout out po kay Mother Selma Igros na magba-birthday today, January 12. Taga saan po kayo, Sir J. John? Ayan, happy birthday kay Ma'am Selma Igros ngayong araw, January 12. Ganun din kay Sofia Mamaril Matias, kay Cecilia Morante, at syempre, pag sinabi mong Cecilia Morante, kasama na si Yayo Yoko Batutay. Good morning din kay Dr. Mila Carino de Vera. Yan, at saka kay good morning ingat sa ang tawag ito, kina Mr. and Mrs. Ravago. Yung spelling niya iba Yung parents ni ano pangalan niya? Nahirap kong tandaan. Jealous. Ano jealous? Jealousy. Taga dyan lang pala sila malapit sa amin. Dito sa Pantal Barrera. Lampas. Yung pala Barrera, ngayon ko lang nalaman na Pantal pa siya. Oo, Sitio Barrera. Samantalang dito, sabi niya, Pantal. Dito, Mayumbo. Dito sa kabilang side. Oo. Sa kabilang side ng kalsada. Magkaharap lang sila. Imagine mo. Yung Marisville, Mayumbo pa ba yun o tambak na? Mayumbo pa siya kasi yung Tambak Malag, halos dun sa Tambak Malag. Yung ospital. Aywan ko sa kanya. Basta katabi niya yung ilog. Anyway. Kasi malapit na siya sa amin sa Tambak. Good morning din kay Sir Jujil Cruz Beltran at kay Ma'am. Good morning kay Sir Roberto Nimer, Glory Sanchez Maramba, kay Sofia Mamaril Matias at sa iba pa. At si Cora Aquino at Kuya Marjan sa Barangay Tabang. At syempre nanonood Facebook Live si Kaaron Graciel Damatro at sa Nanay Dading. Good morning. Nanay Dading at good morning din, tani kalamo na bangun kanto aburido no agtulan na rungol sa boses tayo kay Madam Rosemary, kay good morning ulit at sa mga kaibigan, Freddy Liavore, Tristan Wyatt Gulay at sa iba pa. Wala na po tayo sapat na oras. Antabayan po ninyo ang susunod na programa. Sa programa Todo Balita at Komentaryo, kami po niyo nakasama sa technical side si Ka Edwin Inong. Ako po si Liway Manantani Paragire. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako naman si Susan Valdez Yadaw. Magandang umaga po sa inyo lahat. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting